Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang Better Show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Samahan niyo po kami for 30 minutes at pag-usapan po natin ang ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Makakasama po Ella ni Bensal at ngayong gabing ito sasamahan nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang Emergency Medicine Specialist ng Makati Medical Center. I-welcome po natin Dr. Paul Castillo. Good evening Doc and thank you for joining us tonight. Kumusta po? Magandang gabi sa mga kalunas. Yes, magandang gabi na nga rin po sa mga nakatutok sa atin via live streaming sa ating Facebook page na DZRH News. Ngayong gabing ito, Doc, pag-usapan po natin rabies dahil nga po ang buwan ng Marso ay ginugunita ang Rabies Awareness Month. So, Doc, ano nga po ba ang mas delikado, ang kagat ng aso o yung kalmot ng pusa? Okay, no? So, yung mismong mechanism or kung paano ka nakagat, yun ang mas importante. At saka yung whether it's aso or pusa, yung studies show na mas marami ang rabies sa mga aso compared sa mga pusa. Pero nevertheless, pareho natin trinitreat whether kagat siya ng aso or kalmot siya ng pusa. No? So, yung sa tanong mo, meron tayong categories ng wound. Depende yon kung gaano kalalim. So mas malalim, ibig sabihin, kung kagat siya, ang expected natin is mas malalim siya. Okay. So mas delikado siya sa category compared sa gasgas or sa kalmot. Pero kung... So, yeah, go ahead. Yung distansya niya, Doc, kasi 'di ba, pag sasabihin natin malayo naman sa utak, malayo naman sa bituka, ayan ang mga kataga na naririnig natin. So ano po ba, Doc, yung pinagbabatayan rin natin doon? Okay. So yung pinagbabatayan ng malayo naman sa utak is yung mismo kung paano nag-i-infect yung rabies, no? So nagta-travel kasi siya from the bite site papunta sa utak. So, medyo tama na pag malayo naman sa utak, hindi naman ganun kadelikado. No? So, kinakategorize naman siya into high risk or low risk. Pag low risk, yun yung mga malalayo sa brain or malayo sa head and neck. Samantalang yung high risk, any wound na nasa head and neck, automatic category 3 na kagad siya. Okay. Pero kung sakali, Doc, na alagang aso mo naman ang nakakagat sa'yo, di ba? So, syempre, alam mo kung paano nabubuhay yung hayop na yon, paano pinapaliguan, di ba? Kumakain sa araw-araw. Kinakailangan pa nga rin po bang magpa-anti-rabies vaccine ng pasyenteng nakagat? Okay. To answer that, kasi nasa Pilipinas tayo, so yung rabies endemic din sa Pilipinas, hindi pa tayo nagiging zero rabies cause or rabies free sa Pilipinas. Unlike other countries na walang cases ng rabies sa kanila. So very reliable yung
injection ng yung immunization ng alagang pets. No, sa atin, yes, reliable siya in a way if mababantayan talaga natin, like for example, nasa bahay lang siya, never siya lumabas, never siyang nakihalubilo sa ibang aso. However, dahil nga nasa Pilipinas tayo at endemic nga siya sa atin, hindi natin sure kung kapag ka ba nakihalubilo siya, nakakuha ba siya ng rabies despite na meron siyang meron siyang bakuna yung pet natin, no? So it's still best to err on the side of caution na nandoon pa rin tayo sa prevention, na mas maganda kasi once na nagkaroon ka na ng ang pasyente nagkaroon na ng rabies, ano na yun almost always fatal. Samantalang it's preventable, no? So I agree, meron din akong pets and talagang kapag nakakalmot, nakakagat, medyo naiisip ko rin na parang kompleto naman yung bakuna ng aso. So but still, because of those reasons I've mentioned, mas maganda pa rin na meron tayong bakuna. Para talagang ligtas tayo, Doc? Anyway, ano nga po ba ang rabies? Paano nga rin po ba ito kumakalat sa katawan at nakakarating sa utak ng tao? So yung rabies, we call it zoonotic infection, no? Zoonotic meaning galing siya sa mga animals, no? So majority of animals would be dogs, cats, bats, no? So yan yung mga more common. In the Philippines, almost 95% ng cases na natala noong 2017 or 2018 are caused by dog bites, no? So but I'm sure with that's pre-pandemic So after pandemic, madaming nagkaroon ng pets as their coping mechanism, no? So di natin alam kung ano yung statistics right now, kung mas mataas ba sa cats or mas mataas ba sa dogs, no? So the rabies virus, it's a virus, no? So from the bite site, from dun sa kagat, it travels through dun sa ating spinal cord papunta sa brain. So alam natin na yung brain, yung spinal cord, siya yung merong control sa ating mga muscles, sa ating mga sensation. That's why yung symptoms nung rabies points to the dysregulation or parang hindi tamang pag-uugali. Hindi tamang pag-regulate. Pag-uugali, may behavior. mga hallucinations, merong parang rabid yung mismong tao. So, yun yung mga manifestations niya naman. Ano naman po ba yung incubation period ng rabies, Doc? Mula nang ma-expose yung pasyenteng nakagat ng aso or nakalmot ng pusa? So, yung incubation period, it depends, no? So, kung mas malapit sa utak, mas mabilis yung incubation, usually less than a week. Meron ka ng symptoms, no? So ang problem is yung mga first symptoms are non-specific, meaning hindi siya parang masasabi mo pag ganitong naramdaman mo, rabies yun, parang ganon. So example would be pain on the bite side, tingling sensation, or parang may tinutusok-tusok dun sa bite side, no? So and then yung incubation period, it can last into 2 to 3 months siguro, depending on the manifestation and dun sa dami ng virus na nailipat from the biting animal to the person. Kailan dapat nga rin po ba, Doc, na magpabakuna, at papaano nga rin po ba natin matutugunan yung mga nakagat ng aso o nakalmot ng aso para makaiwas nga po sa rabies? Yan po ang ating babalikan maya-maya. Para nga rin po sa may mga katanungan, i-post na po yan sa ating Facebook page na DZRH News. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan!
With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Pickleball as a sport, it's really a social sport. Hindi ko na siya matanggal sa isip ko. Like yung sound of the ball hitting my paddle, yung enjoyment and satisfaction na nakuha ko na I can hit the ball pala kahit hindi naman ako athletic. Hindi lang yung you're out there to destroy the opponent. Parang ito, more on let's have fun, let's have a social gathering, let's have this community. So I'd like to encourage everyone to try pickleball. I know on social media marami nagsasabi, ano ba yung pickleball? Trend lang ba yan? I don't think it's a trend. I think it's here to stay. Hopefully, baka ikaw na yung next pro player. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. At usapang pangkalusugan, Lunas Extension. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Patuloy pa rin nga po kayong nakatutok sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po natin Dr. Paul Castillo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Sa pagpapatuloy nga po, Doc, ng ating discussion, pinag-uusapan pa rin po natin rabies. Ano-ano nga rin po ba, Doc, yung mga sintomas na dapat nating bantayan, na hudyat na kinakailangan na nga rin po natin isugod sa ospital ang pasyente, or sabihin natin, kailangan na rin natin bigyan ng medical attention? So, yung bite itself, pag ikaw nakagat ng aso or ng pusa or nakalmot, automatic punta ka sa ospital, or meron tayong mga animal bite centers kung medyo malayo ka sa ospital. Pero importante kagad na malunasan or mabigyan ng gamot yung mga pasyente na nakagat ng animals. Hindi na tayo maghihintay ng symptoms ng rabies, because once it's set in, dire-diretso siya. Fatal yung rabies infection. At kung sakali, Doc, na 2 to 3 days after na makalmot ng pusa o makagat ng aso, tsaka lamang na dala sa ospital, is it too late na ba? Hindi naman. Ang importante, mabigyan ka pa rin ng post-exposure prophylaxis or yung bakuna para sa rabies. So, ang ideal is kung nakagat ka ngayon, agad-agad pupunta ka. So kung for some reason wala kang access sa hospital or wala kang access sa animal bite center, then the delay could be manageable naman. Eto, Doc, may question po dito. Papaano nga naman daw po kung nadilaan or sabihin natin soft bite lang naman ng aso sa kamay, pero wala naman daw pong sugat? Kinakailangan pa rin daw po ba magpa-anti-rabies vaccine? Okay. Pagka nakakita po kami ng pasyente na nakagat or may exposure sa mga potential na may mga rabies, kinakategorize ho namin yung wounds into category 1, 2, or 3. Pag category 1 po, yun yung nadilaan, intact ho yung skin at wala talagang sugat. So we offer the pre-exposure prophylaxis, or yung hindi pa naman po talaga nakakagat. Okay. For category 2, yun ho yung mga nagkaroon ng pasa, kahit walang visible na sugat. Yun ho mga gasgas na hindi dumugo. That's category 2. Category 3 is yung mga sugat sa head and neck at yung mga sugat na dumugo or pinadugo. So, automatic po siya, category 3. Bakit po namin kinategorize or ba't kinategorize siya ng mga eksperto? Because the treatment for each category is different. As mentioned nga po, so kung category 1, pre-exposure yung binibigay, meaning 3 vaccines po yung binibigay at 0, 7, and 21 or 28 days apart. Okay. So, pagka ho naman category 2 or category 3, that's what we call post-exposure prophylaxis. Importante ho na makumpleto yung 4 na bakuna. That's on 0, 3, 7, and 14 days. At papaano nga rin daw po, Doc, tinutugunan kung sakaling parang first aid, 'di ba? Yung mga paghugas ng sugat, paglalagay ng bawang, suka, makakatulong nga ba yan, Doc?
Okay, so ang WHO at ang DOH, ang recommendation is decontaminate the wound. When we say decontaminate the wound, hugasan mo to ng maigi, ng running water at ng soap, mga 15 minutes. Ang rationale niya or ang logic behind is kung may virus doon, at least tinatanggal mo na with soap and water, no? So then saka ka pumunta sa ospital para malunasan further, no? Usually nilalagyan ng iodine, ng povidone iodine for other antisepsis, no? So yung mga connotation na bawang, suka, no? So yung bawang meron kasi siyang antiseptic property. Kaya siya biglang parang nauso na yun yung gamitin. However, di siya advisable because it can cause further burns or further damage dun sa living tissue ng nasugatan. No? So, better pa rin na option would be running water and soap. Would it be matter, Doc, kung nagdudugo yung sugat, kailangan nga po bang paduguin or mas okay na walang dugo? Kung hindi po kailangan puwersahing paduguin, no? Pero kung sakaling habang naglilinis or nagde-decontaminate po kayo, nagsasabon, then dumugo siya, okay lang po, wala pong problema. Pero not necessarily kailangan siyang paduguin. May mga lab test nga rin po ba, Doc, na makakatulong kung parang ma-determine kung high risk na magka-rabies ang pasyente? That's why isa sa ginagawa is pinapa-observe yung biting animal. Kasi once na nagkaroon ng infection yung biting animal, most likely meron din siyang naipasa dun sa tao. Unfortunately, yung pinaka-diagnostic test for rabies detection, post-mortem na siya nagagawa. Meaning kumukuha ng tissue dun sa katawan ng taong namatay from rabies. Merong mga blood tests to detect yung antigen na tinatawag kung meron or wala. Pero it will take time for the results. It will take time for the extraction itself, yung mismong proseso, rather than give the medication already. For all we know, it's better na, kumbaga parang mas maiging malunasan na lang kesa mag-test pa muna tayo before tayo gumamot. Eto, Doc, may question nga rin po, pwede nga rin daw po bang magpabakuna kahit hindi pa nakakagat o nakakalmot, dahil nga po may alaga silang hayop sa kanilang bahay? Yes po, pwede. Yun po yung tinatawag na pre-exposure prophylaxis. When we say, hindi ka pa nakakagat, pero meron ka ng bakuna against rabies. So ano ho yung advantage niya? Usually nire-recommend to sa mga veterinarians, sa mga lab workers na higher risk for exposure ng rabies. But hindi naman po bawal na ibigay din siya sa mga ordinaryong tao, lalo na kung may exposure din po kayo, no? So, ang advantage ho niya is kapag nakagat kayo eventually, then we don't give the passive immunization or yung rabies immunoglobulin, but we still give booster doses po. Kumbaga parang meron ka ng initial na protection kapag meron kang bakuna against rabies. So, booster na lang yung kinakailangan mo, Doc. Yung effectivity nito, gaano nga rin po ba kabisa? Or sabi niyan, gaano natin mapagkakatiwalaan, Okay. Sa latest guidelines na lumabas nung 2025, no? So, inangat nila yung interval from 3 months to 6 months. Meaning, kung nabakunahan ka ngayon, then nakagat ka within 6 months. Kung low risk naman, hindi mo kailangan mag-booster. Pero kung high risk, meaning na high risk, ibang aso or ibang pusa yung kumagat or injury sa head and neck, then magkailangan mo pa rin mag-booster.
lifetime naman yung vaccine, kailangan lang siyang i-booster every so often, lalo na kapag may exposure. Okay. Kung sakali nga rin naman daw po ba, Doc, na hindi matapos yung bakuna, laban nga po sa rabies, may iba po bang epekto na mararanasan yung pasyente? Okay. Kung sakaling hindi kompleto yung bakuna mo, meaning hindi mo natapos yung 4 doses, kulang yung immunity ng katawan para sa rabies. No? So kung may rabies yung nakakagat, most likely magpro-progress yung disease. Isa pang effect niya is kung makagat ka ulit in the future, di kailangan natin ulit ibigay. Imbis na booster na lang yung ibibigay, na 2 doses na lang, ibibigay ulit natin yung 3 hanggang 4 na dose para as if wala kang previous vaccine. Okay. Pero so importante. Yes. Go ahead. So importante ho talaga na makumpleto yung bakuna, lalo na kapag post-exposure prophylaxis po. Pwede rin daw po ba i-advance, Doc, yung susunod na bakuna kung sakali nga po magkakaroon siya ng parang out of town or out of the country trip, or kung sakali pagbalik na lang? Okay. Once po na hindi tayo nakasunod dun sa schedule, no? So dati nire-reset po yun, nire-reset yung pagbabakuna. Pero sa latest guidelines, so hindi na kailangan i-reset. Basta dumating ka, then we give what is the dose that's supposed to be given to you. Tapos mag-a-adjust na lang kami ng 7th day or ng 14th day, depende dun sa kung kailan ka dumating. Pero syempre mas maganda pa rin na masunod yung schedule, which is 0, 3, 7, and 14. May mga guidelines nga rin po ba tayo after na mabakunahan ng pasyente, or sabihin natin yung after treatment ng kanyang gamutan sa rabies? Ang usual ho na advice namin is syempre yung lessen natin yung exposure. Tapos kung hindi ho talaga, kung meron mga kasambahay, most common ho kasi mga pets, no? So may mga kasambahay ka pa na pwede ring ma-expose, then we advise pre-exposure prophylaxis, no? So the most common adverse effect or the most common effect of the vaccine itself is pain on the injection site, no? So aftercare po niya is usually ice compress and pain relievers. Sometimes may nagkakaroon ng low-grade fever or CNAT, then we give medications per dose, no? So, and then long-term, yun nga po, within 3 to 6 months, within 6 months, sana hindi ka makagat. Kung makakagat ka, then we classify if low or high risk. Then after 6 months, we need booster doses for exposure. Yes, last message nga po natin, Doc, ngayon nga pong Rabies Awareness Month, para nga po sa ating mga tagapakinig na maraming aso, maraming pusa sa kanilang paligid. Para po sa mga pet lovers, number 1, alagaan po natin yung pets natin. Kasama sa pag-aalaga ho is yung pabakunahan din po sila, no? So by doing that, we lessen or we lower the exposure for us naman na owners, even yung sa mga kapitbahay, no? So, and then kung nakagat ng aso, huwag hong mag-atabiling pumunta sa pinakamalapit na ospital, no? It's never yung mga cases previously is itinago or natakot na sabihin sa magulang. That's why nagkaroon ng mga komplikasyon, no? So rabies is a fatal disease, nakamamatay po siya pagka nagkaroon na po ng rabies infection, pero preventable po siya with the correct vaccine and correct management. Thank you so much, Dr. Mark Paul Castillo. May mga gusto nga rin po ba tayong batiin or pasalamatan? Maraming salamat po sa Makati Medical Center, and magandang gabi po sa inyong lahat.
Thank you once again sa ating emergency medicine specialist, Dr. Mark Paul Castillo. Again, be a responsible for parents. Pabakunahan nga po natin ang ating mga alagang hayop at kung sakali nga po isa sa ating family members ay may nakaagat o nakalmot ng pusa, wag nga po tayong mag-atubili na magpakonsulta at magpatingin sa ating mga pinagkakatiwalaang espesyalista. Muli para nga po sa iba pang health concern ay maaari rin naman po kayong tumawag sa Makati Medical Center hotline number 8888-8999 or bisitahin po ang kanilang website sa makatimed.net.ph. Nakasama niyo nga rin po Ella ni Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart.